lang, narito na ang ating aralin sa Language, Quarter 1, Week 3, Day 3. At ang ating layunin, use high-frequency words referring to oneself and family, recognize the difference between statements and exclamation in terms of intonation, and relate ideas or events to one's experience. Okay. So, noong day 2, pinag-aralan natin ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng hayop. So, magbigay nga kayo ng halimbawa ng pangungusap gamit ang mga ito. May naiisip pa kayo? Ayan. So, magbibigay si teacher ng mga ilan na halimbawa, ang aso ay kulay puti. Ang pusa ay maganda. Ang tigre ay matapang. Yan. Ano pa? Malaki ang leon. Ang manok ay tumitilaok. Maraming itlog ang ibon. O, yun yung mga halimbawa ng mga pangungusap gamit ang ngalan ng hayop. So, ngayon magkakaroon muli tayo ng hulaan. Hulaan nyo kung ano yung nasa likod ng mga numbers. Anong larawan kaya yon? So, hulaan nyo kung ano kaya ito habang tinatanggal ko isa-isa. Wow, napakaraming pagkain. Kasunod, kalaking bahay. Laruan. So, ngayon, yan ang aking mga nakita. Ano nga muli ito? Maraming pagkain. Ito, malaking bahay. Ito, maraming laruan. So sa araw na ito, pag-aaralan natin ang kaibahan ng pahayag na nagsasalaysay at pahayag na nagpapakita ng matinding damdamin. Suriin muli ang larawan na aking ipapakita. Tukuyin kung ano ang nasa larawan. Yan. So, naghanda si nanay ng maraming pagkain sa mga bisita. Malaki ang bahay ng aking pinsan. Binilhan ako ni tatay ng maraming laruan. Ang mga binanggit kong pangungusap ay nagsasabi ng impormasyon tungkol sa larawan. So, ito ay nagsasalaysay. Yan, nagsasabi sila kung ano ba yung meron sa larawan. Ito naman, tuwing nakakakita ka ng maraming pagkain, anong iyong madalas na sabihin? O kanina, ano yung una nyong expression nung nakita nyo to? Napawaw pa kayo? O ano naman ang inyong masasabi kapag nakakita ka ng ganito kagandang bahay? O siyempre, pwede mo sabihin, grabe, laki ng bahay. O kaya, wow! Eh pag niragaluhan ka ng maraming laruan ng nanay mo, mapapawaw ka rin ba? Yan. So pakinggang mabuti ang mga sasabihin ko mula sa usapan ni Mia at Leo. Natutulog ang tigre. Nasa lilim ng puno ang tigre. Marami ang kinakaing karne ng tigre. So, anong masasabi ninyo sa ideya ng mga sinabi ko? So, ito ay nagsasabi ng tungkol sa tigre. Yan, nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa tigre. So, paano ko binanggit ang mga pangungusap? So, para lang ako nagkwento o nakikipag-usap ng normal. Yan, so ganun. So, ang mga ito ay nagsasabi ng impormasyon, kagaya ng sinabi ko kanina. So, ang aking mga binasang pahayag ay halimbawa ng pahayag o pangungusap na pasalaysay. At ang mga pasalaysay ay nagtatapos lamang sa tuldok. Yan. So, ang pahayag na pasalaysay ay may layuning magkwento o magbigay ng detalye tungkol sa isang pangyayari o karanasan. Halimbawa, nung birthday ko, kami ay nagsimba. So, pasalaysay yun. Nagkukwento ka kung ano nangyari nung birthday mo. Okay? Nagbibigay ka ng impormasyon. Ito pa. Ang pahayag na pasalaysay ay isang paraan ng pagpapahayag kung saan ang mga karanasan, pangyayari o kwento ay inilalahad sa isang maayos at organisadong paraan. Ang usap na pasalaysay ay karaniwang nagtatapos sa tuldok. Pakinggan ang sasabihin ko. Ang galing! Wow!
Grabe! Hindi nga! Anong masasabi niyo sa ideya ng mga sinabi ko? So ito ay medyo ano, 'di ba, mas mapupukaw ang inyong atensyon kasi, nung binabanggit ko yung mga salita, ito ay nagpapahayag ng mga emosyon. Nakikita niyo kung nararamdaman niyo kung masaya ba siya, natatakot o kung ano man. So, ang mga pangungusap na binanggit ko ay halimbawa ng pangungusap na padamdam. Ibig sabihin ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin. So, yun. So, ang aking mga binasang pahayag ay halimbawa ng pahayag na nagpapakita ng matinding damdamin kagaya ng sinabi ko kanina. So, ang pahayag na padamdam ay may layuning magpahiwatig ng damdamin o emosyon ng nagsasalita. Ito ay karaniwang may intonasyon o pagkakabigkas na nagpapakita ng emosyon, kagaya ng sinabi ko. Pwedeng malungkot, masaya, natatakot, nagagalit, umiiyak, yan, basta matinding emosyon. At ang pahayag na nagpapakita ng matinding damdamin ay nagtatapos sa bantas ng padamdam. Itong nakikita nyo, ang tawag dito ay tandang padamdam. So, yung mga pangungusap na padamdam, merong ganyan. So, may babasahin akong mga pahayag. So, sabihin kung ito ba ay pasalaysay o padamdam. Nakakita na ako ng leyon sa zoo. So, ito ay pasalaysay kasi nagtatapos sa duldok at hindi nagpapahayag ng matinding damdamin. Grabe! Napakaamo ng alaga kong aso. O ano kaya ito? Ito ay pahayag na nagpapakita ng matinding damdamin. Naku, mabagal maglakad ang tiyugong. Ano kaya ito? So, ito ay pahayag na nagpapakita ng matinding damdamin, 'no? Lagi niyong tingnan 'to, 'pag may nakita na kayong ganyan, padamdam 'yun. Maliit ang ibong ibinigay ng ate ko. So, ito ay pasalaysay, nagtatapos sa tuldok. Ngayon, may naiisip ba kayong mga pangungusap na pasalaysay na at saka pangungusap na nagsasabi ng matinding damdamin? Okay, kung may naiisip na kayo, ibig sabihin nakuha niyo ng ating aralin. Eto ang sitwasyon. Natakot si Mia nang marinig ang malakas na kulog. So, yun ang sinabi ko ay pangungusap ng pasalaysay. Ang lakas ng kulog. Pasalaysay din ito. Paano naman kapag pangungusap ng padamdam? Grabe! Ang lakas ng kulog! So, di ba nararamdaman nyo? Anong damdamin yun? Takot dahil sa malakas na kulog. Hindi katulad nung una kong sinabi, sabi ko lang, ang lakas ng kulog. So, nagbibigay lang ako ng impormasyon na malakas ang kulog pero hindi ako nagpapahayag ng matinding damdamin. Okay? Ano ang kaibahan ng pahayag na nagsasalaysay sa pahayag na nagsasabi ng matinding damdamin? Uulitin ko. So, tandaan mabuti ha. Kapag pasalaysay, nagbibigay lang to ng impormasyon. Hindi ito nagpapakita ng matinding damdamin. Para lang nagkukwento. Pero kapag nagpapahayag ng matinding damdamin o pangungusap na padamdam, ito'y mararamdaman mo yung takot, yung galit, yung saya, yan, may intense ba ng pagsasabi na talagang magigising ka 'pag narinig mo yung mga salitang padamdam. Okay? At ang padamdam ay nagtatapos sa tandang padamdam, samantalang ang, pasalaysay tuldok lamang. So, ulitin ko, ang pahayag na pasalaysay ay may layunin na magkwento o magbigay ng detalye tungkol sa isang pangyayari o karanasan. Ang pahayag na pasalaysay ay karaniwang nagtatapos sa tuldok. Ang pahayag naman na padamdam ay may layuning magpahiwatig ng damdamin o emosyon ng nagsasalita. Ito ay karaniwang may intonasyon o pagkakabigkas na nagpapakita ng matinding emosyon. Ang pahayag na nagpapakita ng matinding damdamin ay nagtatapos sa bantas na tandang padamdam.
So ngayon, iguhit ang bituin kung ang aking sasabihin ay pasalaysay at buwan naman kung ito ay nagpapahayag ng matinding emosyon. Bumili ng bagong bahay si Mia. Okay, so ito ay hindi nagpapahayag ng matinding emosyon, kaya ito ay star. Yan. Star lamang ito. Next. Wow! Napakaganda ng bagong bahay ni Mia! Oh, nagpapahayag ng matinding damdamin, kaya ito ay moon. Grabe! Napakalaki ng alagang aso ni Leo. O yan, nagpapahayag din 'to ng matinding damdamin, natatakot siya dun sa malaking aso. So, buwan, moon. Tumatahol ang alagang aso ni Leo. Okay, so ito ay star dahil ito ay pasalaysay, nagtatapos sa tuldok. Maraming halaman sa hardin ni Mia. Okay, so ito ay pasalaysay din, kaya star. Okay, tsaka ayan, tingnan nyo, oh, nagtatapos sa tuldok. So naway may natutunan kayo ngayong araw. Hanggang sa muli, paalam!